Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lucio. Nangyari ito taong 1968. Walang eksaktong lugar, Quezon. Magandang araw sa iyo, kalakbay. Ang kwentong ating matutunghayan ngayong araw ay tungkol kay Lucio. Isang tagatuklas ng kayamanan at nabuhay sa ganitong propesyon. Umpisa ng kanyang pagkabata. Ikwinento ito ng kanyang apo at ibabahagi natin sa punto de vista mismo ni Lucio. Nabuhay ako sa panahon kung saan laganap ang mga paghahanap ng mga yaman sa maraming panig ng bansa. Kabilang dito ang aking tiyo Adonis. Nag-umpisa sila sa paghukay-hukay lamang sa mga hinihinalang lugar ng mga kayamanan. Kahit wala naman silang sapat na karunungan. Natural na po na dahil sa wala silang sapat na kaalaman. Wala silang napapala sa mga paghuhukay nila, kundi pagod at kung minsan pa, mga pinsala sa kanilang katawan. Ngunit hindi ito naging dahilan upang sumuko sila Tiyo Adonis. Dahil 3 taon lamang matapos ang bulag nilang paghahanap ng mga kayamanan, nakatagpo sila ng isang batikang pagdating sa pagbabasa ng mga simbolo na mula pa sa mga Hapon para sa mga kayamanang naitago nila at iniwan dito sa ating bansa. Noong umpisa, halos wala silang magawa at panay wala ng laman ang napupuntahan nila. Mas malaking dagok ito para kay Mang Lando, ang taong tumulong sa kanila upang maging katotohanan ang pangarap nilang maging magaling na mananaliksik ng kayamanan. Ito kasing matanda ang pumupondo sa lahat ng mga gastusin nila, pati na rin sa mga pasahod sa mga kasamahan nila Tiyo sa pagtuklas ng mga lugar na nasa mga mapang pag-aari ng matanda. Madalas ko po itong marinig ng dahil sa palagi silang nagpupulong o nag-uusap-usap doon sa baryo namin, sa bahay ni Tiyo Adonis, kung saan ako madalas na tumambay. Kinalakyan ko na lamang po ang mga usapang ito hanggang sa sumapit ako sa tamang edad kung saan maaari na din akong sumama sa kanila upang maghanap ng mga kayamanan. Sa pagkakataong yon ay may ilan na silang matagumpay na nakuha. Dahilan upang umayos ang buhay ni Tiyo Adonis. Kaya naman gawa ng kapos din sa pinansyal ang pamilya ko, nakiusap ako sa aking tiyuhin na isama nila ako. Chong, malakas naman ang resistensya ko at saka sanay ako sa mga gawaing bukid at mga pagbubuhat. Sa tingin ko po handa na ako para sumama sa'yo. Baka naman po pwede mong gawan ng paraan para pumayag si Among Lando. Naaawa din kasi ako kila tatay. Palaging tungkol sa mga utang na lamang ang pinag-uusapan nila ni nanay sa tuwing magkaharap kami sa pagkainan. Alam mo Lucio, wala namang problema sa akin yon. Kaya kong igarantiya kay Among Lando ang tungkol sa'yo. Pero gusto mo bang patayin ako ni ate? Kapag nalaman niya na sasama ka sa amin, baka isipin pa niya ako ang naghihikayat sa'yo. Isa pa, hindi biro ang ginagawa ng grupo. Mahirap na baka mapadali pa ang buhay mo. Tugon sa akin itong tiyo ko na pilit na tinatanggihan ang pakiusap ko. Umabot pa sa punto na inisip ko na baka dahil sa malaki ang pera dito at ayaw niya lamang ang makinabang din ako. Siyempre medyo bata pa ang isipan ko at tuliro din dahil sa gustong-gusto ko talaga ang makatulong sa mga magulang ko at awang-awa na ako sa kanila. Pero sentimo lamang ang naiaabot ko sa mga pagtulong ko sa pagsasaka at pag-ani. Sa agaya ko po na walang ibang paraan upang kumita ng pera, ay napakahirap na isiping wala kang magawa para sa mga mahal mo. Kaya naman kahit ilang beses akong tanggihan ni Tiyo Adonis, nagpupumilit talaga ako.
Hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na makausap itong si Manong Lando. Nalaman nito ang pangungulit ko sa aking tiyuhin, pero lumalabas na tama nga ako. Ayaw ni Tiyo ang mapasama ko sa kanilang mga paghahanap dahil ayaw na din kay Manong Lando. Totoong buwis buhay talaga ang gawain nila. Subalit, hindi umano doon natatapos ang tsansa ko na maging bahagi ng kanyang grupo. Dahil bukod sa paghahanap nila ng kayamanan, may isang grupong hinahawakan nitong si Manong Lando na nakatuon lamang ang atensyon sa mga bagay na akala ko mga alamat lamang at walang katotohanan. Ang pagtuklas ng mga anting-anting at agimat na mas mahirap kumpara sa paghahanap ng mga kayamanan. Dahil walang masyadong nakakaalam umano sa kung papaanong babasahin ang mga mapanggawa ng mga antingerong minsang nagtaglay nito. Matanong ko lang po, Amo. Bakit po ba nila itinago ang mga agimat na sinasabi nyo? Kung nakakatulong naman po pala ito sa mga tao. Bakit kailangan pa nilang itago? Tapos mag-iiwan naman pala ng mapa? Pagtatanong ko naman sa matanda, dahil sa tingin ko naman may punto ko. Hindi naman sa ayaw ko ng trabaho, pero para sa akin kasi, mas gusto ko yung paghahanap ng mga ginto at mga kayamanan. Pero dahil sa trabaho nga ito at maganda ang alok na pasahod ni Among Lando, kaya naman tinanggap ko. Pero hindi ko lubos na maintindihan nang sabihin niya na ang layunin niya sa pagkalap at pangungulekta ng mga agimat at anting-anting na ibinaon sa limot ng mga nagdaang antingero ay upang hindi na ito mapunta pa sa kamay ng masasamang tao. Dahil sa kamay ng mga sakim, ang isang makapangyarihang bagay ay maaring maging kawakasan ng maraming buhay. Sa ganitong ideolohiya ng matanda ako napahanga kaya tinanggap ko ang kanyang alok. Siyempre, hindi ko ito ipinapaalam sa tiyuhin ko dahil tiyak na isusumbong ako nito sa mga magulang ko. Pare-pareho silang kontra sa ideya ko ng pagyaman. Sabihin na nating ambisyoso po ko, kalakbay. Pero kahit sino naman po siguro, kapag nakakita ng oportunidad para sa mas mabilis na pag-angat sa buhay, nang walang matatapakang ibang tao talagang susubukan at susubukan. Itay, magpapaalam lang sana ako. May alok po kasing trabaho sa kabilang bayan. Baka po 3 buwan akong hindi makauwi dito. Pero wag po kayong mag-alala at madali lang naman ang trabahong ibinigay sa akin. Pagpapaalam ko kay tatay, ayokong mag-alala sila. Kaya pinalabas ko na sa isang tindahan sa palengke ang magiging trabaho ko at libre na ang tirahan at pagkain. Ito ang pinakamainap na palusot na naisip ko dahil sa biglaan ng pagpapatawag sa akin ni Among Lando. Mabuti naman anak at nakinig ka sa amin. Hindi makakabuti ang pagpipilit mo sa pagsama sa tiyo mo. Oo, at madali ang pera sa paghanap ng kayamanan. Pero madali din ang buhay ng isang kagaya ng tiyo mo. Kaya masaya kami ng nanay mo na nagbago ang isip mo. Basta mag-iingat ka doon at huwag na huwag pababayaan ang sarili mo. Sa mga sinambit ng tatay ko, tila bang gumapang ang konsensya sa katawan ko. Pero alam kong wala nang atrasan to at para sa kanila naman kung bakit ako nagsinungaling. Oras na mahanap namin ang 5 anting-anting na nasa listahan ni Among Lando. Tapos na ang trabaho ko at may uwi ko na ang buo ang malaking halaga. Wala no ng tiyo ko at nasa isang ekspedisyon yata kasama ang grupo niya. Hindi ko naman maiwasan ang mag-isip na balang araw. Maibibigay ko na din kay tatay ang bahay na kagaya sa bahay ni tiyo. O baka masigit pa, basta sipagan ko lamang daw sabi ng amo ko. Ipinakilala ko nitong si Among Lando kay Mang Toto.
Kagaya ni Tio Adonis na namumuno sa pagtuklas ng yaman, itong si Mang Toto naman ang namumuno sa pagtuklas ng mga agimat at anting-anting. Malakas ang dating nito at bagamat parang lolo na ang itsura, napakasulido ng bato-bato nitong katawan. Dagdag mo pa na matangkad ito at matalim ang mga pagtitig. Halatang iginagalang ng mga taong naroroon sa bahay ni Among Lando. Sila ang makakasama ko sa loob ng ilang linggo o maaaring buwan ng pagtungo namin sa isang kabundukang sikat dahil sa misteryo nitong anyo at maging ang loob ng gubat nito ay tila ba hindi nagagalaw ng mga tao dahil sa naglalakihang mga puno nito na ang ilan pa nga ay tila nilulumot na. Senyales na walang masyadong nagpupunta. Marahil ay wala talagang magkaka-interes, lalo na at usap-usapan ang mga aswang sa bundok at mga maligno o masasamang espiritu na pinaglalaroan ang sinumang tao na maligaw o sumubok na magpaabot ng gabi sa loob nito. Ngunit ito ang aking unang sabak sa trabaho at kailangan kong magpakitang gilas sa amo namin upang magtagal ako sa trabahong yon. Martes noon at may kalakasan ang ulan nang magpaalam na kami sa bahay ni Among Lando. Isang lumang truck na may kaliitan ang dala nitong sila Mang Toto. May trapal na bubong naman ang likod nito, kaya ayos lang at hindi kami gaanong mababasa ng tubig ulan. Ayon naman sa mga kasabayan ko doon, ganoon daw talaga ang panahon sa tuwing may magtatangkang magtungo sa kabundukang pupuntahan namin. Tila ba kalikasan na mismo ang pumipigil upang hindi ito maakyat. Dagdag nila na ang mismong sinasakyan na dala namin ang nagsilbing bahay ng grupo na subok na ang tatag sa maraming taon ng kanilang pagtatrabaho. Mang Ruben, matanong ko lang po. Sa kwento po kasi ni Among Lando, may 5 anting-anting ang nasa kanyang listahan na kailangan niyang mahanap. Maaari ko po bang malaman kung ilan na sa 5 anting-anting na ito ang nahanap niyo na? Tanong ko naman kay Mang Ruben, ang taong sa palagay ko ay pinakamabait sa lahat ng kasamahan ko sa trabahong yon. Sinagot niya naman ang lahat ng katanungan ko dahil nga sa alam niyang bago ako sa grupo at bago ako sa larangan ng paghahanap ng mga agimat. Ngunit ayon dito, sa 5 nasa listahan ng amo namin, 2 pa lamang ang nakukuha nila sa loob ng 5 taon. Mahirap umanong hagilapin ang mga anting at kailangan ng may kasanayan sa mga buhay na salita. Pero wag daw akong mangamba nang dahil sa itong si Mang Toto ay isa na yata umano sa pinakamagaling na antingero na nakilala nila. Awa ng Diyos, umano sa lahat ng kanilang mga naging lakad, mahirap man ay wala pang napapahamak sa kanila. May mga napipilayan at nasusugatan ngunit wala pa naman umanong namamatay simula ng pamunuan ni Mang Toto ang grupo. Dito ay napaisip ako dahil sa wala pang namamatay ng hawakan ni Mang Toto ang grupo. Ibig sabihin, bago si Mang Toto ay may nauna ng namuno sa grupo nila. Hindi ko na inisip pang itanong kay Mang Ruben kung anong nangyari sa dating pinuno nila dahil tiya may ideya na ako. Narating naman namin ang paanan ng bundok na tutunguhin namin at pamamalagian sa maraming araw. Pero kagaya nga ng inaasahan, putikan ang daan at hindi makakaakyat ang sasakyan. Kaya doon muna kami mananatili sa baba hanggang sa muling tumigas ang lupa. Hindi kami maaaring umakyat sa bundok nang hindi dala ang sasakyan upang mailagay sa isang pwesto na magiging base namin. Naroroon ito ilang minutong biyahe mula sa paanan. Kargado kasi ito ng lahat ng kagamitan namin at syempre, matutulugan at mga pagkain. Kagaya ng alam nyo na, liblib ang lugar.
Walang kabahayan at kami lamang ang taong naroroon. Pero may kung ano sa dibdib ko. Ang tila nagsasabi na mag-iingat at wag na wag susubukan na magpunta sa kakawian ng mag-isa. Hapon pa lamang nito, pero dahil sa maulan at makulimlim, mistulan ng gabi sa kung saan kami naroroon. Tinakpan ng makakapal na ulap ang lugar kung nasaan ang kabundukan. Habang ako ay sobrang nababahala, kita ko naman sila Mang Ruben na nag-uumpisa ng ayusin ang aming mga matutulugan. Mabilis umano ang pagsapit ng gabi sa parting ito na probinsya dahil sa kapal ng kakawian. Mabuti na lamang talaga at sanay na sila sa mga mahihirap na sitwasyon at mga biglaang hindi inaasahang problema. Dahil sa kahit na maputik doon at may mga parte ng malakas ang pag-agos ng tubig mula sa itaas, pero ang pinaka-ikinabahala ko at maging ng mga kasama ko ay nang lumabas si Mang Toto mula sa loob ng kanyang maliit na silungan. Tahimik itong sumenyas sa amin nang hindi ko naman maunawaan. Pero hinila ko nila Mang Ruben dahil ang ibig sabihin ng senyas ni Mang Toto ay panganib at kailangan sumakay sa loob ng sasakyan. Hindi kami nagtungo sa mga inayos na higaan. Bagkus, nagsiksikan lamang kami sa loob ng sasakyan. Ilang minuto pa lamang ay nalaman ko na kung bakit. Sa labas kasi sa may mga puno, may iilang tao ang naglalakad. May mga tangang itak. Buong pag-aakala ko ay mga katutubong tribo. Pero nang muli kong masulyapan ang mga ito, hindi sila mga tao. Mas masasabi kong mga hayop sila na naglalakad sa dalawang paa. Naroroon silang sinuyod ang mga itinayong silungan nila Mang Ruben. Pero ang nakapagtataka lamang, hindi nila pinapansin ang sinasakyan namin. Animoy wala ito at hindi nila nakikita. Ilang minutong nagpaikot-ikot sila sa lugar, sumisingot sa paligid at nag-uusap sa kanilang lengguwahe. Kasabay nito ay ang pagiging amoy sunog ng lugar. Walang amoy pero tila ba amoy sunog ang buong paligid. Nang mapansin ko na itong mga nilalang ay tila mga sunog na tao na mula sa ilalim ng lupa. Halos mag-iisang oras kaming natahimik hanggang sa tuluyang umalis ang mga ito. Mang Ruben, ano po ba yung mga pinagmasdan natin? Ano po ba sila at saka bakit amoy sunog sila? Takot na tanong ko dito kay Mang Ruben na noon ay nakatago pa din at inaantay ang hudyat mula naman kay Mang Toto. Mga aswang sila, Lucio. Mga lumang aswang ang mga yawa. Aswang ng Kabisayaan. Sinasabing naninirahan sila sa ilalim ng lupa. At sa ganitong lugar ang paborito nilang manatili. Malalaki at matataas ang puno. Yan ang paborito nilang tirahan kapag lumalabas sila sa kanilang mga lungga sa ilalim ng lupa. Mabagal silang kumilos, pero oras na maabutan kanila, tiyak na lalapain kanila hanggang sa buton na lamang ang matara sa'yo. Ikalawang beses pa lang namin itong nakita, ang mga kagaya nilang uri ng aswang. Noong una ay hindi kami masyadong pinalad. Nakuha nila ang dating pinuno ng grupo namin at ang 3 pa naming kasamahan. Mahabang pagpapaliwanag nitong si Mang Ruben, nahalata sa kilos ang pagkatakot. Nang dahil nga sa ayon dito, kahit sa umaga ay kayang lumabas ng mga aswang na yawa. Hanggat walang araw at makulimlim ang kapaligiran. Matagal bago nagbigay ng hudyat si Mang Toto na ligtas na sa labas at maaari na kaming bumalik sa aming mga gawain. Kaya nga lang ay hindi maalis sa isipan ko ang tungkol sa mga aswang. Wala namang may sabi sa akin na kasama sa trabahong ito ang pakikipagpatintero sa mga aswang at paglalaro ng tagu-taguan. Kaya lang nalapitan ako ni Mang Ruben.
Huli na umano kong iniisip ko ang umatras sa trabaho. Dahil sa unang-una, malayo na kami sa bayan. At pangalawa, natatandaan ko naman umano ang kasunduan at kontrata namin ni amo. Oras na tanggapin ko ang trabaho, wala nang bawian pa. Isa pa ay sulit naman umano ang pagpapagod namin dahil sa hindi pumapalya sa pag-aabot ng bayad itong si amo. Wala naman akong ideya sa kung ano nga ba ang pakay namin sa bundok na yon. Lagi ko lamang naririnig ang sinasabi nilang listahan ng mga anting na kailangan ni amo. Pero ako mismo, hindi ko pa nakikita ang listahan at wala akong alam sa kung anong uri ba ang naroon sa bundok. Pero tila bang nabasa ni Mang Toto ang iniisip ko sa pagkwekwentuhan namin ni Mang Ruben. Kahit bago ka sa grupo, bata, kailangan mong malaman ang pinapasok mo. Hindi biro ang aakyatin natin. Narito tayo upang hanapin ang lugar na kinaroroonan ng natatanging Tres Pico Roma na nag-iisa lamang sa mundo. Hindi ko alam kung saan nakuha ni amo ang impormasyon o kung totoo ba talagang umiiral to. Pero binayaran niya tayo at kailangan makumpleto natin ang trabaho dito. Nauunawaan mo ba, Lucio? Huwag mong aasahan na itatrato ka ditong bunso at mahina. Dahil lahat kayo dito pantay-pantay. Nauunawaan mo ba? Biglang tanong sa akin ni Mang Toto na naroroon pala sa likod namin. Agad namang umalis na si Mang Ruben nang makita ang pinuno namin. Habang ako naaalangan kung sasagot ba o susunod na lamang kay Mang Ruben. Hanggang sa sumubok na lamang akong sumagot sa kanya para naman hindi ito mabastusan sa ginawa ko. Huwag po kayong mag-alala, Mang Toto. Narito po ako para sa trabaho at handa po ako sa mga ipapagawa nyo. Wala lang po talaga akong ideya pa sa kung anong dapat kong gawin. Pero mabilis naman po akong matuto. Basta utusan nyo lamang po ako. Sagot ko naman dito na sa labis na gusto kong maging maganda ang impresyon sa akin ng pinuno namin na sobra na ko sa mga sinabi. At parang pinagsisihan ko ng mawika kung kahit anong iutos sa akin ay handa kong gawin. Pero tumango lamang ito sa akin at pinagmasdan ang mga tauhan niya. Normal naman po ang lahat ng mga kasamahan ko base sa pagkakaalam ko. At itong si Mang Toto lamang ang may karunungan sa mga buhay na salita at mga kapangyarihan ng agimat. Kaya nga lahat ay nakaasa sa kanya para sa kaligtasan sa trabaho namin. Gabi nang magbigay na ng hudyat si Mang Toto para sa oras ng pagpapahinga. May mga nakatoka para sa pagbabantay dahil nga sa hindi umano kami maaring matulog ng sabay-sabay ayon kay Mang Ruben. Maraming kakaibang pangyayari ang maaaring mangyari sa kakawian at mahirap ng masorpresa. Hindi lamang mga aswang ang maaaring maging balakid kundi ang iba pang mga masasamang loob na nabubuhay sa pangbibiktima ng ibang tao. Mga tulisan, mga rebelde at higit sa lahat, mga kalabang grupo sa paghahanap ng agimat. Tama ka sa pagkakaintindi, Kalakbay. Kagaya sa mga paghahanap ng kayamanan kung saan ay may karahasan at kung minsan ay nauuwi pa sa mga patayan. Ganoon din umano sa paghahanap ng agimat at ang mas malala pa nito. May mga karunungan sa buhay na salita ang makakalaban namin. Mga taong kagaya ni Mang Toto. Sa larangang ito, Lucio, lagi mong pakatatandaan, ang mas malakas ang natitira at nabubuhay. At kahit sino gagawin ang lahat upang magtagumpay. Hindi patas ang mundo ng mga kagaya natin. Yan ang tatandaan mo. Sambit naman sa akin ni Mang Ruben. Pero sa antok ko, nakatulugan ko na lamang itong nagkikwento sa akin. Nang sunod na araw, maaga naman akong nagising
Mag-aalas 3 pa lamang yata. Tulog na ang mga bantay namin. Sa pagkakaalam ko, ay dapat na may natitirang 2 bantay na mananatiling gising pero lahat sila ay nakatulog. Kaya naman agad akong bumangon upang masiguradong maayos ang lahat. Naroroong nakaidlip na itong 2 bantay at naiwan pang nakatiwangwang ang mga gamit nila, maging itong baril. Mabuti na lamang at naroong gising na din pala si Mang Ruben at nakita kong naglalakad-lakad. Tila pareho kaming nag-aalala para sa seguridad namin kaya nilapitan ko ito. Pero ayon sa kanya ay nakaramdam lamang umano siya ng pagkaihi kaya siya lumabas. Pero muli na itong bumalik sa kanyang tulugan. Ako naman dahil sa sanay ako sa gawaing bukid, hindi na ako nakatulog pa. At nagpainit na lamang ng tubig na maiinom ko para sa kape. Nang sumunod na mga araw ay patuloy ang pagbuhos ng ulan hanggang sa inabot kami ng 1 linggo. Hindi naman kami umuwi. Iyon ang plano at utos ni Amo sa amin. Kaya inantay namin ang araw. Sabado naman ang tuluyang matuyo ang lupa at oras na para sa aming pag-akyat. Sabik ang lahat lalo pa at ayon sa mga kasama naming nauna sa taas upang kumalap ng impormasyon sa daang tatahakin. Ayon sa hawak naming mapapaayos daw ang ruta at walang anumang banta. Ang pagbubuhat na lamang ng mga kagamitan ang kailangan namin. Dito na ako papasok sa eksena dahil sa malaki talaga ang pangangatawan ko at batak sa trabaho. Walang kahirap-hirap para sa akin ang buhatin ang mga kagamitan, tila 2 sako ng bigas ang katumbas. Kahit si Mang Ruben ay napahanga sa angking kong pisikal na tibay ng katawan. Kaya umpisa nun, tinawag nila akong kalabaw dahil nga sa parang kalabaw daw ang lakas ko. Ayos lang naman sa akin, ibig sabihin lamang ay may isang bagay tungkol sa akin ang hinahangaan nila. Kalaunan ay naitatag namin ang base dito sa itaas ng bundok. Tama sila Mang Ruben. Kailangan talaga pala namin ang mayakyat ang sinasakyan dahil kung iiwan lang namin ito sa baba, baka kung sino na ang kumuha sa layo nito. Isa pa, saka ko lamang nalaman na kargado pala ng orasyon ang lumang sasakyan. Kaya pala hindi kami nakita ng mga aswang noong bagong dating pa lang kami sa paanan ng bundok. Kagagawan umano ito ni Mang Toto. Isang espesyal na uri ng orasyon ang nakabalot sa sinasakyan namin upang magsilbing proteksyon namin sa mga pinakaalanganing sitwasyon. Ibig ng manigurado ni Mang Toto dahil sa nagdaan nilang pagsuong sa kanilang trabaho, may ilang buwan na ang nakakalipas. Sinalakay sila ng mga aswang mula sa kawalan. Pagkwikwento pa ng isa sa mga katrabaho ko. Tila bang pinagplanuhan talaga ang pagsugod sa kanila. Mabuti na lamang at mabilis umaksyon si Mang Toto. Nagawa niyang itaboy ang mga aswang. Subalit isinakripisyo nito ang kaliwang mata niya. Isang uri umano ng orasyong mabigat sa katawan. Nang may taglay nito ang ginawa nitong si Mang Toto dahil pumutok umano ang ugat sa kaliwang mata. Pero dahil dito ay nailigtas ang grupo na may 15 katao. Dito sa kwento nila ay mas lalo akong humanga at taglay na galing ng pinuno namin na handang isakripisyo ang sariling buhay upang maprotektahan ang kanyang mga kasamahan. Sabi ko pa sa sarili ko na ganoong klase ng mga katrabaho ang gusto ko. May pagmamalasakit sa kapwa at walang humihila pababa. Ayon sa mga aming impormasyon, nasa ilang metro lang mula sa aming itinayong base
ang umpisa ng rutang nakasaad sa mapa. Dito ay nag-umpisa sila Mang Toto na basahin ang nakasaad sa kopya ng mapa na ibinigay sa amin. At kung papalaring araw lamang ang lilipas, ay matutunton na namin ang sinasabing puno kung saan itinago ng may-ari ng Trispico Roma itong anting-anting daang taon na ang nakakalipas. Lucio, iho. Hawakan mo ito at huwag na huwag mong ipapakita kahit na kanino. Huwag ka rin magtatanong kung para saan yan. Ituring mo ito bilang parte ng trabaho mo sa ilalim ng pamumuno ko. Sambit naman sa akin ni Mang Toto, isang hapon na habang abala ang lahat sa mga paghahanap ng makakain namin at tubig na iinumin. Iniabot sa akin ni Mang Toto ang isang panyo na kulay itim at may mga nakasulat na kung di ako nagkakamali ay nasa salitang Latin. Kagaya nga ng sinabi niya, hindi ako nagtanong ng tungkol dito. Inilagay ko ito sa aking lalagyan at kahit na kanino, hindi ako nagkwento. Pero sa isipan ko, pilit na bumubulong ang tukso na subukan kong ipakita ito sa mga katrabaho ko. At itanong kung normal lamang bang ipinapagawa ito ni Mang Toto sa mga kasamahan niya. Pero may parte din ng isipan ko na sinasabing magtiwala lamang kay Mang Toto at sundin ang bilin nito. Nanaig naman ang pagiging masunurin ko at tapat na kinalimutan ko nga ang tungkol sa panyo. Ito ang pinakamahusay na paraan upang hindi ako matukso sa paglabag sa utos ni Mang Toto. Mag-iisang buwan na nito na nasa paghahanap kami ng isang araw, tinipon kami ni Mang Toto. May anunsyo umano ito at mahalagang bilin sa lahat. Natuwa naman ang ilan, pati itong si Mang Ruben. Tila bang may ideya na sila sa kung anong sasabihin ng pinuno namin. Pati ako, tila naiisip ko na din kung bakit masaya ang mga kasamahan ko. Hanggang sa tumayo itong si Mang Toto sa harap namin. Nakangiti ito at tila maaliwalas ang silay ng muka. Sa loob ng isang buwan natin sa ekspedisyong ito, nagpapasalamat ako sa sipag at pagtsatsaga nyo sa pagsunod sa mga utos ko. At ngayon nga mga kasama, ibig kong ipaalam sa inyo na kaninang umaga lamang sa aming paglilibot at pagtuklas, nahanap na namin ang daanan papasok sa kuweba. Sa dulo nito ay ang labasan kung nasaan ang nag-iisang matandang puno, kung saan nakatago ang natatanging Trispico Roma na may puting mata. Kailangan ko ang kooperasyon ng lahat. Pagkatapos nito, alam nyo na ang kasunod. Pera, mataas ang pabuya ni Amo kapag nadala natin ito sa kanya. Nakita kong nagningning ang mga mata ng mga kasama ko. Tama si Mang Toto. Malaking halaga ng salapi ang pangako ni Amo sa aming oras na maibigay ito sa kanya. Ang Trispico Roma na may puting mata. Di ko pa noon alam kung ano bang bisa nito at bakit isa sa pinaka-importanting anting-anting na kabilang sa listahan ni Amo. Muli pang saad nitong si Mang Toto na kapag nagkataon ay iyon na ang magiging unang tagumpay namin. Sigurado kasi dahil sa bagong pinuno lamang siya at yung naunang dalawang anting-anting ay mula sa naunang pamumuno. Dito ay nag-uumapaw na din ang aking pagkasabik dahil sa wakas maaga akong makakauwi sa aming baryo. Hindi naman kasi ura-urada umano na pagkakauwi mo mula sa isang ekspedisyon sa pagkuha ng anting ay sasaba ka ulit agad sa paglalakbay. May ilang buwan din ang pagitan bago umpisahan ulit ang paghahanap. Ngunit bahagya naman akong nabahala nang marinig ko ang isa sa mga kasama ko na nagsabi na sa mga pagkakataong yon umano ay totoong lugar na ang kanilang natungo dahil minsan daw ay peking mapa ang sinusundan nila na nagdadala lamang sa kanila ng kapamakan.
Sa paniniwala nila, may iilang grupo ng mga antingero ang nagpapakalat ng mga peking mapa upang lituhin ang mga grupong kagaya namin at may iwas ang mga agimat sa pagkakakuha. 2 peking mapa na umano ang nagamit nila na nabili pa ni Amo sa napakataas na halaga. Pero sa kabila nun ay hindi pinaghinaan ng loob itong matandang amo namin at nagpatuloy sa paggalugad ng mga mapa kahit pa gumastos ito. Siguro nga, sabi ko nun sa aking sarili, ay ganoon kadedikado itong si Amo sa pagsisiguradong hindi mapupunta sa masamang kamay ang mga kapangyarihang agimat. Gabi naman bago ang pagpunta namin sa kuweba, nang kausapin ako ni Mang Ruben. Iyon na daw ang pinakarurok ng aming paglalakbay, ang makuha ang 3 Pico Roma. Natutuwa ito at napapahinga ng malalim. Ayon pa sa kanya, kung alam ko lamang kung gaano kahalaga sa kanya ang makuha naming anting-anting, pero sabi ko na lamang dahil sa tila nagiging emosyonal na ito, magpasalamat na lamang kami na hindi kami inabot ng 2 buwan. Mang Ruben, wag niyo po sanang mamasamain na. Di ba po matagal na kayo sa trabahong ito? Sigurado po niyan nakapag-ipon na po kayo ng malaking halaga. Hindi niyo po ba naisip ang lumagay sa tahimik na buhay at magnegosyo na lamang? Tumatanda na po kayo. Baka naman mauwi sa wala ang paghihirap niyo. Wag naman po sana kapag may nangyaring masama dito sa inyo. Puro naman ang intensyon ko sa mga sinabi ko. Nag-aalala ko sa kanya dahil siya ang pinakamatanda sa amin. Hindi na dapat siyang naroroon at umakyat sa mga bundok-bundok para kumita. Ngunit ayon kay Mang Ruben, iyon lamang ang alam niyang gawin at wala nang iba. Tila ba wala na siyang silbi sa mundo oras na itigil niya ang pagiging isang tagatuklas ng mga agimat at anting-anting. Nahiya naman ako sa mga sinabi niya dahil sa parang ang dating ng pagkakatanong ko sa kanya, pabigat na siya sa amin. Pero hindi naman yon ang intensyon ko dahil nga sa parang totoong lolo ko na din ito. Pilit ko na lamang iniiba ang paksa ng usapan pero namalayan ko na tulog na pala ito marahil sa maghapon nilang pagpapaikot-ikot sa kagubatan. Kinabukasan ay masigla ang lahat. Nakahanda na sa aming pagtungo sa kuweba at sa maalamat na puno at nag-umpisa kaming maglakad bandang mag-aalas 4 yata ng madaling araw. Madilim pa pero ayos lang naman at may mga dala kaming ilawan na kagaya sa mga minero. Maliwanag at talaga namang maaasahan. Ngunit mag-iisang oras pa lamang kaming nasa pag-akyat nang makarinig na kami ng mga pag-alulong at ang mga tinig ng malalaking nilalang. Tila ba nasa unahan lamang namin ito nang tinatahak naming daanan. Kaya naman agad na tumigil kaming lahat. Ipinapatay ni Mang Toto ang mga ilawan namin at pinasunod sa kanya. Sa dami namin ay tiyak na agaw pansin talaga kami. Bagamat may iilang naiwan naman sa base namin upang magbantay ng mga kagamitan. Pero 10 pa rin kaming magkakasama. Dito na nag-umpisang tumibok ng mabilis ang puso ko nang marinig ko na ang mga lagaslas ng mga dahon sa kapaligiran. Kasunod ng mga tinig na una kong narinig doon sa mga yawa, sa mga lumang aswang. Naamoy ko na din ang amoy sunod sa hangin. Indikasyon na sila na nga ito na paparating. Pero paano kami? Wala yung sasakyang may orasyon na pinagtataguan namin. Hanggang narinig ko naman itong si Mang Toto na mabilis ang pag-usal ng mga salitang Latin at patuloy ang pagpapakumpas ng mga kamay nito. Tahimik at walang pagkilos ang lahat, nakaabang sa mga susunod na gagawin ni Mang Toto.
Papalapit na ng papalapit ang mga aswang hanggang sa buong pag-aakala ko ay katapusan na namin. Pero nawala yung mga aswang at natahimik ang paligid. Akma na sana kaming lalabas pero pinatigil kami ni Mang Toto. Marahan siyang sumenyas na walang magsasalita at walang mag-iingay. Marahan ang pag-ihip ng hangin pero kapansin-pansin na wala kang maririnig na kuliglig o ano pa mang insekto. Hanggang sa walang kung ano-ano, may mabilis na nagsitakbuhan sa unahan namin. Kasabay ng mga paggalaw sa itaas ng puno. Kasunod nito ay mga putukan na. Dito nagulat ako. Hindi ko napansin pero may ibang grupo pala ang naroroon sa bundok. Marahil ay naghahanap din sa maalamat na Trispico Roma. Subalit tila sila ang nasagap ng mga aswang at inumpisahang abulin. Maririnig mo ang mga sigawan at nakakatakot na pag-angil ng mga aswang habang patuloy sa pagpapaputok itong hindi naming kakilalang grupo ng mga tao. Ang buong pag-akala ko pa noon, Kalakbay, ay ayos na. Naligtas na nga kami. Pero hindi pa man kami nakakalabas sa pinagtataguan namin. Hinila na ako ni Mang Toto para tumakbo at nang lingunin ko ang 4 na pares ng mga mapupulang mga mata na tila nagliliwanag sa kadiliman ang nasa likuran lamang pala namin at tila tahimik na sinusubukan kaming lapitan. Matalino ang mga yawa. Nagawa nilang ikubli ang kanilang presensya kahit na sa isang katulad ko. Bilisan nyo. Diretso lamang at magtutuloy na tayo sa kuweba. Hindi ito ang oras para panghinaan. Kapag hindi natin nakuha ang Trispico, tiyak na mahihirapan na tayong magkaroon ng pagkakataong balikan ito. Lalo na sa presensya ng mga aswang na ito. Mabilis ang sambit dito ni Mang Toto. Naisip ko na tama siya dahil walang koneksyon kung gabi man kami o umaga magtungo sa kuweba. Naroon at naroon ang mga aswang, umaga man o gabi. Nag-iikot at naghahanap ng mga malalapa. Ipinailaw na ni Mang Toto ang dala niyang ilawan upang mabilis namin siyang masundan. Pero sa likuran namin, napapayaw na ang mga kasamahan ko. Paano kasi nakasunod sa amin yung 4 na aswang at tila ba mga gutom na gutom? Napansin ko din na wala na yung mga putukan kaya ibig sabihin lamang nito maaring napatay na nung aswang o nilapa na yung mga taong hinahabol nila. Pero ako, wala akong balak na magpakain sa aswang. Mabuti na lamang at batak ako sa pagtatrabaho at mataas ang resistensya ko sa pagtakbo. Naroroon akong sinasabayan lamang si Mang Toto habang naiiwan naman sa likod yung iba. Si Mang Ruben naman ay nasa kasunod ko lamang at sa kabila ng kanyang edad ay malakas pa din ang kanyang resistensya at maliksi. Ito lamang ang inaalala ko dahil sa siya ang pinakamabait sa akin sa grupo. Ilang saglit pa ng pagtakbo ay narating na namin ang bukana ng kuweba. Subalit kailangan pa ni Mang Toto ang sagupain ang isa sa mga aswang na naroroong nakaabang sa labas at tila inaasahan na ang pagdating namin. Nakita ko kung papaanong nakipaglaban si Mang Toto. Hindi lamang pala basta-bastang katawagan sa kanya ang Toto dahil sa totoong mabangis sa pakikipagkumbati itong Ginoo. Kahit aswang nakatapat niya, animoy isa rin siyang mabangis na Toto kung makipaglaban gamit ang kanyang 2 punyal. Sa lakas ng mga pag-atake niya ay nagawa niyang patakbuhin itong aswang patungo sa mga kasamahan nito. Ngunit sugatan na at tila pilay ang isang paa. Napatunganga naman kami nang sigawan kami ni Mang Toto. Nalaman namin na hindi namatay ang mga hinabol ng aswang. Naroroon ito
at pinapaputukan na kami. Tama nga ako, mga kaagaw namin ito sa Tres Pico. Mabuti na lamang at sa pagitan namin at ng kabilang grupo ay ang mga aswang na nasa taas ng mga puno. Doon na napatay ng grupo dahil sa sorpresang pag-atake ng mga aswang habang kami naman ay dire-diretso na sa kuweba. Hindi naman kaanong kalakihan ang bukana, kaya naman sa kagaya kong unang beses makapasok sa kuweba, nakaramdam ako ng tila hirap sa paghinga at parang labis akong nasisikipan. Sinubukan ko na lamang na sikaping wag itong isipin. Alam kong lahat ng ito at sa utak ko lamang at kung magpapatalo ko, tiyak na may iwan ako sa loob ng madilim na lagusan. Dito nagtuloy kami hanggang sa papalalim kami ng papalalim sa kuweba. Mula sa masikip na bukana, unti-unti ay lumalawak ito hanggang sa naging napakataas ng kuweba at sobrang lawak. Naroroong naglulungga ang mga hindi mabilang na paniki. Naglalakihan ang mga ito at tila mga pusa na itsura. Ibig sana namin ng magpahinga, pero ayon kay Lamang Lino, habang nagtatagal kami sa kuweba ay mas lumalaki ang tsansa na makulong kami doon ng mga aswang. Kaya bago pa man umano kaming salubungin ito, kailangan naming makalabas. Bagay na sinang-ayunan naman dito ni Mang Toto. Ayon pa dito, maghahanap na lamang umano kami ng ibang madaraanan pabalik sa base namin at malabo na dumaan ulit kami sa kuweba. Hindi na alam pa ang sinapit ng kabilang grupo pero ayokong matulad sa kanila ang grupo namin. Kung titingnan sila Mang Toto ay napakakalmado nila na tila bang sanay na sa ganoong mga engkwentro. Samantalang ako at ang ilan sa mga kasama ko na bago lang din ay halos tila wala ng dugo sa mukha sa pagod at sa takot. Narating naman namin ang labasan ng kuweba nang bahagyang may liwanag na. Sumisikat na ang araw at nakaramdam na kami ng kapanatagan sa isipan namin. Di bali nang habulin ng aswang, basta maliwanag kesa naman hinahabol ka na nga. Tapos madilim pa ang daan. Sobrang hirap ng ganon kalakbay. Awa ng Diyos ay tila hindi kami sinundan ng mga aswang sa pagtawid sa kuweba. Siguro ay pinagtulungan nilang paslangin ang mga armadong lalaki na tinambangan nila. Tama lang na bayaran tayo ng malaki dito ni Amo. Sobrang buwis buhay ang gawain natin. Ito na yata ang pinakamahirap na paghahanap natin ng anting-anting. Ngayon lang tayo nakasagupa ng ganong karaming aswang. Sambit ng isa sa aming grupo na nagngangalang Mando. Sinang-ayunan nito ng iba pa. Tama nga lang daw ang kausapin si Amo upang taasan ang bayad sa amin oras na mauwi namin ang Tres Pico, Roma. Kumalma lang kayo. Batid ko ang pag-aalala nyo para sa mga buhay nyo. Kaya nga ako naririto para protektahan ang grupo. Huwag kayong mag-alala at oras na makabalik na tayo sa bahay ni Amo. Ako na mismo ang magpaparating ng mga suhestyon nyo. Tama kayo, buhay ang puhunan natin dito. Kaya sisikapin kong maipaliwanag ito sa kanya. Pagtugon naman dito ni Mang Toto, sa isip ko naman nasabing lahat siya ang pinakamahirap ang trabaho. Ang pangasiwaan ang isang buong grupo habang pinananatili niya itong ligtas. Pero sa mga sinabi niya, napanatag ang mga kasamahan namin. Makapangyarihan ang salita ni Mang Toto. Alam niya ang mga tamang salitang bibitawan upang makuha ang atensyon ng mga tao. Kalaunan ay narating din namin itong sinasabing puno. Kaya lang ay may problema. Ito ay dahil sa ang sinasabing puno kung nasaan ang Tres Pico, Roma ay nasa tawid bangin at walang daan papunta dito. Tanging ang nagtataasang mga batuhan ang nasa gilid, kaya kung ibig naming puntahan ito
tanging pagbaba sa bangin upang matawid ito at muling pag-akyat sa kabilang ibayo. Kailangan ko lang 4 na makakasama. Ikaw, Lucio, sumama ka, malakas ang pangangatawan mo at madali lang sa iyong akyatin ang kabilang parte ng bangin. Sasama din ako sa inyo, Toto. Matagal na naming hinahanap ang Trespico na ito at ilang buhay na ang nasayang. Kaya naman hindi ko palalampasin ang pagkakataong makita ito sa kanyang kinaroroonan. Wika ni Mang Ruben. Desidido ito at halatang walang balak na magpapigil. Habang ang ilan naman ay inatasan ni Mang Toto upang maghanap ng madadaanang ruta pa. Paalis doon oras na makuha namin ang anting-anting. Kasama si Mang Toto, si Mang Ruben at 2 pang katrabaho ko ay binaba namin ang bangin. Medyo may kalaliman ito. Halos 2 puno ng nyog na magkapatong yata at may tubig sa baba. Kaya naman sobrang hirap nitong akyatin sa taas niya. Pero kinaya namin ito. Totoo nga ang sabi ni Mang Ruben. Kayang-kaya niya ang pag-akyat. Nakakahanga ang lakas ng kanyang katawan at ang pagiging determinado. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat dahil sa sobrang laki nitong puno. Ang tanong ay kung saan nakalagay yung anting-anting. Paano kung nasa ilalim ng mga ugat nito? Paano ba namin kukunin yon na wala kaming kagamitang paghukay? Isa pa, mas maraming bato kaysa lupa ang naroon. Pero namangha naman ako nang makita ko yung kwintas na nakasabit lamang sa gitna ng puno na tila nag-aantay na kunin ito. Pare-pareho kaming nakatingala sa puno at buong pag-akala ko naman ay nakikita na nila ang kwintas. Pero ni isa sa kanila ay walang nakakapansin dito. Mahirap to. Hindi natin alam kung saan magsisimula maghanap. Dapat siguro patawirin na din tayo at yung iba pa. Ang laki ng punong ito. Paano kung kinain na niyan sa loob yung kwintas dahil sa katagalan nito? Alalang sambit ng kasamahan namin. Hindi ko ito inaasahan. Mas mahirap ito kaysa sa mga nagdaang ekspedisyon. Malabong mahanap natin yung anting-anting sa loob ng isang araw. Delikado na tayo dito. Oras na maabutan tayo ng mga aswang. Segunda naman dito ni Mang Ruben. Habang si Mang Toto naman ay tahimik lamang at nakamasid sa amin. Inumpisa ang akyatin nila Mang Ruben at nitong si Mang Pandoy yung puno. Totoong sobrang laki nito at ang lawak ng mga sanga. Hindi ko naman maintindihan kung bakit hindi nila makita ang nakikita kong pintas. Abala sila Mang Ruben at Mang Pandoy dahil isa na napakarami umanong marka doon na nagsasabing naroon nga ang anting-anting pero nasaan. Ayon pa kay Mang Ruben na imposible umano na nasa ilalim ito ng mga ugat dahil nga ayon daw sa pagsasaliksik niya. Base sa kasaysayan ay malaki na ang punong yon nang itago doon ng antingero ang Trespico Roma. 2 taon na ang nakakalipas. Kaya ibig sabihin, wala ito sa ilalim at naroroon lamang ito sa mga sanga nito. Maaari umanong gumawa ng butas na mapaglalagyan ng kwintas itong antingero at sa lumipas na mga taon, naghilom ang butas na ito at napaloob na sa mga sanga ang kwintas. Iyon umano ang kailangan nilang makita. Pero sa kabila nito, nakatayo pa din si Mang Toto. Ang hindi ko talaga maintindihan sa mga pagkakataong yon dahil sa alam kong hindi din ito nakikita ng pinuno namin dahil sa ibang direksyon ito nakatingin. Hanggang sa lapitan ako nito at nagwika ito ng, Wala kang ibang pagsasabihan sa nakikita mo. Huwag mong ituturo kahit kanino at kukunin mo lamang ito sa hudyat ko. Hindi natin mapagkakatiwalaan ng dalawang yan.
Sambit naman dito ni Mang Toto na tinutukoy sila Mang Ruben. Pero bakit? Ba't pati si Mang Ruben ay hindi pwedeng pagkatiwalaan? Gayong sa halos isang buwan na magkakasama kami, ito lamang ang tanging naging kaibigan ko. Pero alam kong may dahilan si Mang Toto at naisip kong saka ko na lamang ito itatanong oras na makauwi na kami. Maya-maya pa ay bumaba naman sila Mang Ruben. Napagod at hindi man lang nila nakita ang hinahanap. Dito naging seryoso ang sitwasyon nang dahil sa marahil ay naubos na din ang pasensya ni Mang Ruben. Naglabas ito ng baril at itinutok ito kay Mang Toto. Sabihin mo na sa akin, Toto, nasaan dito yung trespi ko? Alam kong nalalaman mo kung saan ito makikita. Kaya kanina ka pang nakatayo dyan at pinapanood kaming mapagod. Kung hindi mo ituturo, hindi na din kayo makakalabas pa sa lugar na ito. Magiging pataba kayo ng punong ito. Pasensyaan na, Lucio. Akala ko mapapakinabangan kita dito. Pero isa ka ding walang silbi. Kagaya lang kayo ng mga naunang pinuno ng grupo. Magmamakaawa kayo sa buhay niyo pero sa bandang huli, papatayin din kayo. Nanlaki naman ang mga mata ko sa mga sinabi nitong matanda. Kaya pala sobrang bait niya sa akin dahil sa inaasahan niyang magagamit niya ako upang makuha ang trispi ko. Ayon dito ay milyon ang halaga ng anting-anting na yon at handang magbayad ang mga kakilala niyang mayayamang tao. Makuha lamang yon. Bakit umano siya magtsatsaga sa kakarampot na pasahod ng amo namin? Gayong magagawa naman niyang maibenta ito, kagaya ng mga nauna niyang ginawa sa dalawa na nagdaang pinuno ng grupo. Inamin niya na siya ang pumatay dito para makuha ang mga anting at maibenta sa mayayamang negosyante. Wala na daw siyang pakialam kung malaman pa namin dahil sa wala na din naman kaming pag-asa pang mabuhay. Doon na mismo niya kami papatayin at palalabasing sinalakay ng mga aswang. Tama nga ang hinala ni Amo. Isa sa mga tauhan niya ang anay. Kaya pala lahat ng mga ekspedisyong pinondohan niya ay bigo sa pagkuha ng mga anting-anting. Dahil sa kagaya mong gahaman at handang pumatay ng kapwa sa ngalan ng pera. Dito pa lamang ay sinusunog na ang kaluluwa mo, Ruben. Akala mo ba hindi ko alam ang palagian mong pagbangon sa madaling araw upang subukang agawin sa akin ng mapa? Simula pa lamang nang kunin ako ni Amo, pinalaan na niya ako sa posibleng traidor sa samahan. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa kung ano ang tama, Toto. Hindi na kaila sa amin na marami ka nang napatay bago ka pa man kupkupin ni Amo. Isa ka na lamang utusan at tuta ng mayayaman. Kung para sa iyo hindi mahalaga ang pera, para sa akin ang pera ang nagpapatakbo sa mundo. At kapag marami ako nito, wala akong dapat na ipangamba. Tugon dito ni Mang Ruben. Kahirapan. Ito ang nakikita kong dahilan. Dahil sa kahirapan ng buhay kung bakit nagkaganon si Mang Ruben. Napuwersa at binago ng pangangailangan sa pera. Sa totoo ay hindi naman talaga masama ang pera, kundi ang kawalan nito. Dahil sa ito ang nag-uudyok sa iilang tao upang gumawa ng hindi naayon sa batas ng tao. Nang tingnan ko naman si Mang Toto, ay sumenyas ito sa akin na kunin ko na ang kwintas. Ibigay ko mano ito kay Mang Ruben. Ito ay noong itutok sa akin ng matanda ang baril. Napahalakhak na lamang ito. Ayon pa sa kanya, na tama nga ang naisip niya. Magagamit niya ako para sa plano niya. Alam niya kasi na mga bata ang kainaan ni Mang Toto. Ito ay dahil sa kanyang anak na namatay o mas tamang sabihin na pinatay ng mga kaaway ni Mang Toto. Kaedaran ko lang ang anak nito nang masawi kaya pala ganoon na lamang ang pagkabahala ni Mang Toto nang sa akin na itutok ang baril.
Sinunod ko naman ang Ginoo. Kinuha ko yung kwintas na bahagyang nakakapitan ng balat ng puno. At nang mahawakan ko ito, saka ito nakita nila Mang Ruben at nila Mang Toto. Labis ang kagalakan ng matandang si Mang Ruben. Di umano ay milyon-milyong halaga ang makukuha niya kapag naibigay niya ito sa nakausap niyang negosyante. Kaya naman nagmamadali itong kunin sa akin ang kwintas. Ngunit pinigilan siya ni Mang Toto. Ayon sa kanya, kailangan muna kaming makatawid ng ligtas ni Mang Toto at ng isa ko pang kasama bago namin ibigay ang kwintas. Kundi ay iahagis ko daw ito sa bangin at muli itong maglalaho sa paningin nila. Walang nagawa ang matanda kundi ang tumugon sa kondisyon ni Mang Toto. Wala doon sa kabila ang mga kasamahan namin at tila bang naghahanap pa ng madaraanan. Kaya ang ginawa ni Mang Ruben na siyang umakyat, alam niyang wala naman kaming ibang madaraanan kundi sa pinanggalingan namin sa unang bahagi ng bangin ay may rumaragasang tubig at tiyak na madudurog kami sa mga batuhan na naroon. Habang nasa pag-akyat kami ay nagbilin si Mang Toto. Ano man umano ang mangyari ay wag na wag kong ibibigay ang kwintas. Wag daw akong mag-alala at hindi ako tatablan ng baril dahil sa hindi ito puputok. Nagawa niyang makumpleto ang orasyon kontra dito habang nililito niya si Mang Ruben sa pagtawid sa bangin. Nang makakyat kaming lahat ay doon na muling nag-umpisang tensyon. Ginawa ko ang bili ni Mang Toto kahit na nanginginig ako. Hindi ko iniabot kay Mang Ruben yung kwintas at nang subukan niya akong barilin, makailang ulit niyang kinalabit ang gatilyo pero walang epekto. Hindi ito pumutok. Subalit kasabay nito ang paglabas ng mga aswang mula sa kuweba. Dito nabaling ang atensyon namin nang hindi ko namalaya na sinugod na pala ako ni Mang Ruben. Gamit ang isang punyal ay tinangka niyang itarak ito sa dibdib ko pero hinarang ito ni Mang Toto dahilan para siya ang masaksak sa kanyang balikat. Bumagsak naman si Mang Toto kasabay nagpag-unday niya sa akin ng saksak sa may tagiliran. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataong kunin yung kwintas sa akin. Subalit ito pala ang pinakamali niyang hakbang dahil nang agawin niya sa akin yung kwintas. Bigla itong tila nanigas ang katawan. May napakatinis na tunog ang lumabas mula sa kwintas na tila nakakabasag ng tenga, dahilan para magsilayuan ang mga aswang. Kasunod nito, napatulala na lamang kami nang makita si Mang Ruben. Purong puti na ang mata nito at malakalansay na ang katawan na bumagsak sa lupa. Tuyong-tuyo ito na animoy matagal ng bangkay ang matanda. Dito nabitawan ni Mang Ruben ang noon ay tila nagliliwanag pang mata sa gitna ng kwintas ng 3 Pico Roma. Agad ko itong kinuha at inilagay sa bulsa bago pa man magsidatingan ang mga kasamahan namin. Mabuti na lamang talaga at konting daplis lang ang tumama sa tagiliran ko. Samantalang si Mang Toto naman ay malalim ang sugat pero wala daw yung problema at malayo sa bituka niya. Dito na kami nakita ng kasamahan namin at ipinaliwanag namin ang mga nangyari. Sa kanila naunawa ang lahat kung bakit palaging bigo ang kanilang mga plano sa pagkuha ng mga anting-anting. Hindi pala totoong aksidente ang mga pagkamatay ng mga kasamahan nila, kundi sinadya. Naibigay namin kay Amo ang 3 Pico na nakabalot sa panyong itim na ibinigay sa akin ni Mang Toto. Dito ko naitanong kung anong nangyari kay Mang Ruben at bakit ako lamang ang nakakakita sa kwintas doon sa puno. Ayon kay Mang Toto, dahil umano sa ako lamang ang may pinaka-inosenteng kamalayan sa kanilang lahat. Kaya sa akin nagpakita ang 3 Pico Roma na may puting mata.
at kaya pinatago niya sa akin yung panyo dahil sa isa itong espesyal na tela na kinokopya ang ora nang may tanga nito sa loob 24 oras matapos ang ritual dito. Ito umano ay upang mapanatiling nakikita ni amo ang kwintas hanggang sa nakapatong ito sa tela, at tungkol naman kay Mang Ruben dahil sa hindi puro ang kanyang puso at puno ng kasakiman, mismong ang kwintas na ang humigop sa kaluluwa at buhay ng matanda. Ang dahilan kung bakit ito itinago ng may-ari nitong antingero bago siya mamatay dahil sa lakas ng kapangyarihan nito sa pagpapataw ng hatol sa lahat ng tao. Walang sinisino ang kwintas, at kapag nadetermina nitong sapat ang kasamaan ng isang nilalang, ay kinukuha nito ang buhay at nilulusaw ang kaluluwa upang maging parte ng kapangyarihan nito. Ibig sabihin, walang pagkakataong ibibigay sa sino man upang magbagong buhay. Kapangyarihang lubhang delikado dahil nga sa likas sa mga tao ang magkaroon ng kasamaan sa isipan. Kahit ang pinakamabait umano, minsan ay nagiging masama, at isipin ko na lamang daw kung hawak ng isang taong ibig supilin ang kasamaan sa mundo. Ilang tao kaya ang mamamatay ng hindi nabibigyan ng pagkakataong magbagong buhay? Dito ko naunawaan ang lahat at nagawa ko ngang makuha ang kabayaran na mas higit pa sa aming napag-usapan ni amo. Kaya lubos-lubos ang kasiyahan ko at pagpapasalamat sa kanila ni Mang Toto. Ilang linggo lamang ang nakalipas ay nakita ko si Mang Toto. Nasa bahay ng tiyo ko. Doon ko napag-alaman na batid pala ni tiyo na nagtatrabaho ko sa ilalim ni amo, at pinakiusapan niya si Mang Toto na ingatan ako dahil sa alam niya umanong hindi ako papapigil na kumita ng pera. Parehong antingero sila tiyo at Mang Toto, kaya pala sila ang pinagkakatiwalaang tao ni amo. May ilang ulit pa akong sumama kay Mang Toto sa trabaho hanggang sa maipon ko ang sapat na pera sa pagtatag ng sarili kong negosyo, at doon ako tumigil sa paghahanap ng mga anting-anting at agimat upang tahakin ang panibagong landas. Dito ko na rin tatapusin ang aking salaysay kalakbay, at maraming salamat sa inyong lahat, maging sayo, hanggang sa susunod ulit na kwento. Wakas. Okay, so yun mga kalakbay, anong pinaka naging aral sa kwento natin? Diba? Tungkol sa pera na naman, hindi maganda yung nagiging gahaman o sakim tayo sa isang bagay, lalo na't material. Alam naman natin ang kailangan natin ng pera kahit sino naman sa mundong ito. Pero yun nga, dahil sa pagiging ganid ni Mang Ruben, kita nyo yung nangyari sa kanya. So talagang hindi pala aswang, no? Talagang ino-onse ni Mang Ruben yung mga dati niyang kasama. Tapos binibenta. Nagtataka lang ako kung nasan yung perang pinagbenta niya nung naunang dalawa, diba? So yun. Wala tayong magagawa. Yun yung kwento natin ngayon mga kalakbay. Hanggang dito na lang din yung opinion ko. Kayo kung may opinion kayo at may gusto kayong sabihin sa kwento, comment nyo sa baba para mabasa namin. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.